ang mas lalong umiinit na labanan sa Shinjuku ay nagresulta sa isa na namang atake na tumunaw at pumulbo sa napakalaking bahagi ng syudad. At ngayon na lumabas na ang full chapter 259 ay mas madadama pa natin ang isang malaimpyernong resulta ng ultimate technique ni Sukuna na bumago sa buhay ng ating bida. This is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Sa unang eksena ng panel ay pinakita dito ang flashback ni Yuji na kung saan ay nagtitraining sila dito kasama si Kamo at Choso patungkol sa blood manipulation. Na-mention dito ni Choso ang tungkol sa convergence, isang extension technique ng blood manipulation. Na sa parte naman ni Yuji ay sabi niya na nabag-desisyonan daw nila na ang kanilang Soul Swap training ay mangyayari kasama si Kusakabe at Yuta. Isang training mga kaibigan na tutulong sa kanyang ma-master ang simple domain at curse energy manipulation at reverse curse technique naman sa tulong ni Yuta. Kung kaya't dagdag pa ni Yuji na pagdating raw sa blood manipulation ay kailangan niya na raw itong matutunan talaga. Pero dahil sa may isang buwan lang daw silang preparasyon ay dapat daw nila siyang turuan sa mas mabilis na paraan. Kung kaya't dito na nag-demonstrate si Choso sa kung paano raw gawin ang convergence. Bagay na hirap si Chosong ituro mga kaibigan. Kaya napasabi nilang si Yuji kung nagseseryoso ba raw ngayon si Choso. Kaya habang gumagawa pa si Choso ng pose ay paliwanag naman dito ni Kamo na gaya na lang daw ng sensation o pakiramdam sa tuwing nag-hot bath daw tayo na ang init mula sa tubig ay kumakalat daw sa ating buong katawan. At ganun din daw ang sensation sa blood manipulation na dapat ay mag-recreate daw si Yuji ng body image sa kanyang isipan na kung saan ay papakalat niya ang kanyang blood vessels sa kanyang buong katawan. Kasi yan daw ang basics o fundamentals ng blood manipulation. Nasagot naman ni Yuji na ang sensation ay gaya lang daw pala kapag ka naihi ka sa iyong saluwal na mararamdaman talaga ang init na unti-unting kumakalat. Nasagot naman ni Kamo na wikang okay, ayos lang din daw ang explanation na yan ni Yuji. Kaya this time ay pinaliwanag naman ni Kamo na ang convergence naman daw ay isa rong technique na pagko-compress ng dugo. Kaya magandang ideya daw na makadevelop daw si Yuji ng sensation sa pagko-compress ng mga bagay sa pamagitan na lang ng paghawak ng mga malalaking object sa kanyang kamay gaya sa pagpisil o pagpiga ng sponge, pag-roll up ng papel o di kay pagko-compress din ng mga kahit aluminum, glaze o mga cans gamit ang kanyang mga kamay para ma-familiarize niya ang sensation sa pagko-compress. So matapos ang magandang paliwanag na yan ni Kamo mga kaibigan, ay pabiro namang sabi ni Yuji kay Choso na ganun daw dapat ang tamang pagtuturo. Nasagot naman ni Choso na napakaiga ngayon mga kaibigan na maturuan talaga si Yuji ng blood manipulation na wikang supernova. Tanungin mo ko tungkol sa supernova. At ang supernova mga kaibigan ay ang isang extension ng blood manipulation na na-develop ni Choso. Nakita natin itong ginamit ni Choso sa Shibuya laban kay Yuji. Pero nang inintroduce na sana ni Choso ang tungkol sa supernova, ay nagsalita naman si Kamo dito na sa tingin niya ay mas mainam kung maiintindihan lang ni Yuji o matutunan ang basics ng blood manipulation na kahit di na raw yung mga extension pa. Kasi ang importante lang daw naman ay matutunan talaga ni Yuji kung paano pigilan ang bleeding at i-close ang mga sugat. Nang masabi yan ni Kamo ay nalungkot naman si Choso na may halong inis dahil wala siyang naituro kay Yuji. Kaya pala nung sa time na nagmi-meeting sila ay nabanggit ni Yuji na mas effective raw na teacher si Kamo pagdating sa blood manipulation kaysa kay Choso. Pero bumawi naman mga kaibigan si Choso sa recent chapter nung ipinaalala niya kay Yuji ang tungkol sa kanilang training noon sa paggamit ng blood manipulation upang i-perform ang reverse curse technique. Matapos ang flashback na yan ay may kita ngayon sa present itong si Sukuna na gumagawa na ng finger gun gamit ang kanyang divine flame. At paliwanag pa rito na nabubuksan lang daw ni Sukuna ang furnace para may palabas ang apoy only after daw nitong maprepara ang kanyang mga ingredients sa pagluluto gamit ang cleave at dismantle. At ang mga ingredients na yan mga kaibigan ay syempre ang target ng kanyang malevolent shrine. So kailangan mo na si Sukuna gumamit ng cleave at dismantle sa mga target nito para mabuksan niya ang kanyang furnace. Ngunit kahit sa kabila raw ng lakas na tinataglay ng apoy na nanggagaling sa pag-o-open niya ng furnace, ay kulang naman daw ang apoy sa speed at range. Meaning madali lang itong maiwasan mga kaibigan at di gaano kalawak ang area na nadadamage nito. So para maiwasan ang downside na yan, ay gumawa raw pala si Sukuna ng isang binding vow na sa labas ng kanyang domain, ang kanyang divine flame ay di niya raw pwedeng gamitin sa multiple targets. Meaning outside the domain o kung di gagamit si Sukuna ng domain, ay ang target ng kanyang divine flame ay isa lamang kaya sa kanyang ginawa kay Jogo. At according pa dito na with this binding vow ay ang lahat daw ng target na napulbo ng malevolent shrine ni Sukuna ay nagiging abo raw o mga debris. Na ang mga debris na yan mga kaibigan ay nagpuproduce naman daw ng explosive curse energy na may kaparehong explosive power sa kanyang divine flame. Meaning ang mga sinasabing
naging debris na o naging abo na tinadtad ng Cliff at dismantle ay nagsiserve as a parang gunpowder mga kaibigan, na kumbaga the more na mas marami ang nagiging debris o napulbo ng Malevolent Shrine ay the more na na-amplify ang firepower ng Divine Flame ni Sukuna kung i-activate niya ito. At ayon pa rito na ngayon ay iniba raw ni Sukuna ang conditions ng kanyang domain expansion na pinapaalaw niya ang pagpasok ng mga living beings sa kanyang domain. However, isinil niya rin ang kanyang domain gamit ang mga debris na kung saan ay makikita natin mga kaibigan na parang bumubuo ito ng parang tornado, while also maintaining the output of the Malevolent Shrine. Matapos ng paliwanag na yan ay pinakita naman dito si Raume na nakangiti na wikang panalo na raw sila, habang may kita ngayon ang mukha niya ka rin nagulat na gulat sa lakas ng Divine Flame ni Sukuna. At matapos ang eksenang yan ay yun na nga mga kaibigan, nakapag-produce na si Sukuna ng enough debris na dito'y nang inirelease na ni Sukuna ang kanyang Divine Flame ay bumuo ito ng isang literal na napakalakas na explosion na para bang isang mini nuclear bomb, na ayon pa dito na ang thermobaric explosive ay nagpinsala sa every inch na nasasakupan ng domain na tumutunaw at sumusunog sa lahat. Ang init doon ito mga kaibigan ay nagko-compress at nagdi-decompress ng mga shockwaves na nag-i-ensure sa kamatayan sa lahat ng living beings within the vicinity. Truly ang ultimate move o attack talaga ni Sukuna na nag-one shot noon kay Mahoraga. Ganyan kalakas ang Divine Flame mga kaibigan. Tado pa rito ng narrator na ang pag-alter daw o pag-iiba raw noon ni Sukuna sa conditions ng kanyang domain expansion using binding vows, tulad na lang ng pagpapalait sa effective range nito during sa kanyang pagipaglaban noon kay Gojo, ay ang siyang rason daw sa kung bakit di niya raw mai-release ang kanyang Divine Flame noon. At upang mas maintindihan pa natin yan mga kaibigan, ay may dalawang rason kung bakit di niya inirelease noon ang Divine Flame laban kay Gojo. Kasi una, ay upang makapag-release si Sukuna ng isang destructive flame gaya nito ngayon, ay kinakailangan ni Sukuna makapag-produce ng enough debris using Malevolent Shrine. At nangangahulugan yan na kailangan niyang palawakin pa ang effective range ng kanyang domain expansion, bagay na di niya noon magawa-gawa. Pangalawa ay dahil pinaliit ni Sukuna ang effective range ng kanyang Malevolent Shrine against kay Gojo, ay it means walang masyadong debris ang napuproduce ni Sukuna, na kung mag-release man siya ng Divine Flame ay maaring hindi pa ito sapat para tapusin ang kagaya ni Gojo. At base sa explanation kanina, ay gusto ko lang ding i-clarify na ang tungkol sa binding vow ni Sukuna sa paggamit ng kanyang Divine Flame, na sa tingin ko ay ang binding vow na ito mga kaibigan ay matagal na niyang inimplement way back pa sa Heian era. It's just that in-explain lang dito mga kaibigan sa atin ang conditions sa paggamit ni Sukuna ng Divine Flame. So ngayon na malinaw ng lahat patungkol sa Divine Flame na yan mga kaibigan, ay ang sa sumunod naman na panel ay makikita na ngayon si Yuji nagulat at di makapaniwala, sapagkat sa kanyang harapan ay makikita si Choso na dinipensahan pala si Yuji. Bumuo rito si Choso ng isang barrier gamit ang blood manipulation. Ang barrier na to ay sapat na upang maprotektahan si Yuji sa sure kill na atake ni Sukuna. Kaya nang tinanong ni Yuji si Choso kung ano ba raw ang ginagawa nito ngayon, na wika pa ni Yuji na hindi mo to pwedeng gawin Choso, ay sumagot lang si Choso na nakangiti at may halong lungkot sa kanyang mukha na wikang patawad Yuji dahil naging useless daw siya sa kanilang training noon. Siya raw kasi yung tipo na kumikilos lang base sa instinct lamang nito, na nang masabi yan ni Choso ay may kita na unti-unti na ring nasusunog ang kanyang buong katawan. Kaya na may ang sumisigaw pa sana na si Yuji ay tumahimik na lamang at nawala na ng pag-asa na wikang kumikilos daw si Choso sa instinct, pero ngayon ay parang sumobra na raw ito sa pagkilos base sa kanyang instinct, sapagkat hindi ito nagdalawang isip na protektahan siya. Kaya na may matapos niyan ay pinakita naman ang isang eksena na parang nasa spirit o soul world sila na nag-uusap. Nasabi rito ni Choso na napakagaling daw ni Yuji dahil mas mabilis daw itong natuto ng reverse curse technique kesa sa kanya. Nasagot naman ni Yuji na dahil lang daw yon kay Sukuna na nakapag-perform noon sa kanyang katawan ng reverse curse technique. Sagot naman dito ni Choso na pangiti na wikang di raw dapat maging considerate si Yuji dahil ang mga younger siblings ay nakatadhana naman daw talagang malagpasan ang kanilang mga kuya. Nasagot naman ni Yuji na wikang kahit na hindi raw ito ang rason para umalis daw si Choso. Sagot naman ni Choso na kailangan niya pa raw kasing humingi ng paumanhin kay Yuki kasi nagsakripisyo si Yuki para sa kanya noon mga kaibigan, kaya na may humingi na ngayon ng paumanhin si Choso na sabing patawad Yuji dahil iiwan na naman kitang mag-isa. Nasagot naman ni Yuji na sabing yan ba ang kinakabahala mo? Nasa tabi na kita noon sa mga panahong kailangan ko ng makakasama at para sa akin ay sapat na yon para manatili ka. Nang masabi ni Yuji ay magkahalong kirot sa puso at saya ang kanyang naramdaman dahil nagulat siya sa pagiging honest nitong si Yuji. Pero dahil sa huli na ang lahat ay masaya na lang din si Choso dahil matapos niyan ay pinakita ngayon mga kaibigan ang masabi kong nakaraan ni na Choso at ng kanyang mga kapatid na nung nasa container pa sila sa form ng curse object ay sa mga
mga panahong to, kahit nakakulong kasi sila ay may malay pa rin sila. Kaya habang giniginaw ang kanyang mga kapatid dito at hinahanap si Choso, ay pilit pa rin siyang naging matatag at kino-comfort ang mga giniginaw niyang kapatid na wikang mag-usap na lang daw sila para mawala ang ginaw na nararamdaman nito. At for 150 years ay tiniis ng mga death paintings ang kanilang nakakalungkot na sitwasyon na yan. Kung kaya't sa isipan ni Choso ay ayos na raw dahil ang 150 years na kanilang paghihirap ay at least ilang araw lamang ito para kay Yuji. Kaya balik sa present, habang may kita na sunog na talaga ang buong katawan ni Choso ay nakapagbitaw pa ito ng huling salita kay Yuji na wikang, "Salamat Yuji, salamat sa pagiging aking kapatid." Kaya bago na tuluyang pumanaw si Choso ay habang umiiyak ay sagot naman Yuji na, "Salamat kuya." Ang salitang ito ay tumupad na sa matagal nang hinihiling ni Choso kay Yuji at yun ay tawagin siya nitong kuya. Kaya matapos niyan ay sa gitna ng malaimpyernong kalagayan ng Shinjuku ay unti-unti nang naging abo ang buong katawan ni Choso kasama ang binuo nitong barrier. At may kita dito si Yuji na siya na lang ang natira. Kaya sa kanyang pagtayo ay tinatawag pa sana niya ngayon si Namaki kung nandyan pa ba raw sila. Nasa likod ng mga usok mga kaibigan na makikita natin dyan ay makikita naman ang isang tao na paparating sa kanya. Naayon pa rito ng narrator na noon ay kinumbinsi raw ni Yuji ang kanyang sarili na isa lamang daw siyang gear na magfulfill sa role nito kung kinakailangan. At ngayon ay magagawa raw ni Yuji bumawi sa sakripisyong ginawa ng kanyang kuya. Ngunit sa kanyang kalagayan ngayon na habang nakatingin siya sa aftermath ng atake ni Sukuna ay tila bay ngayon ay nayanig na naman ang foundation ng kanyang conviction. Na matapos niyan ay ang taong paparating pala ay walang iba kundi si Ryomen Sukuna. At ang nakita ni Yuji si Sukuna ay bakas naman sa kanyang mukha ang matinding galit. Pero bago pa man ang pagpapatuloy sa kanilang laban ay bigla namang may kumuha sa atensyon ni Yuji na sa kanyang paglingon ay may kita ang isa na namang tao na paparating sa kanila. At nang mawawalan na sana si Yuji ng pag-asa ay sa pangalawang pagkakataon ay dumating na naman si Aoi Todo na nagbalik para tulungan na naman itong si Yuji mga kaibigan. Isang epic entrance ang ginawa ngayon ni Todo na gumulat kay Yuji. Na matapos niyan ay pinakita muna ang isang flashback ni Todo at sa flashback na to ay ipinaliwanag dito na gamit ang mga uwak ni Meimei ay kailangan daw ni Todong iswap ang mga uwak sa mga sorcerers na natrap sa loob ng domain ni Sukuna upang ma-rescue sila. Kaya nagsalita dito si Todo na kung makukulong daw ang isang tao sa domain ni Sukuna ay instant death na raw yun. Kaya sabi rin dito ni Meimei na sa kanilang rescue plan na to ay nasa labas daw si Todo sa effective range ng domain ni Sukuna. Kaya upang ma-rescue niya ang mga nasa loob ay kailangan daw ni Todong i-extend ang effective range ng kanyang curse technique na Boogie-Woogie at most likely mga 4 daw na target ang dapat nitong i-rescue. At yan ang estimation ni na Meimei pero in reality ay 5 pala mga kaibigan ang natrap sa domain ngayon na panlima ay si Miwa. So napasabi dito si Meimei kung kakayanin ba raw ni Todo ang task na to. Nasagot naman ni Todo na nararamdaman pa naman daw niya ang heartbeat ng kanyang Boogie-Woogie habang may kita ang nakabandage nitong kamay kasi nga ay naputol ang kanyang kamay noon mga kaibigan laban kay Mahito. At dahil sa naaapektuhan ng mga atake ni Mahito ang soul ng kanyang target ay noon ay iniisip talaga nating mahihirapan talaga si Todong i-heal ito unless kung may kakayahan siyang i-heal ang kanyang soul. Anyways, paliwanag naman dito ni Todo na di raw nila dapat ipaalam kay Yuji ang kanilang plano. Sabay tanong kay Meimei na alam ba raw ni Meimei kung anong rason kung bakit di nila dapat ipaalam kay Yuji ang kanilang plano, in which isagot naman ni Meimei na wikang dahil ba raw yan sa resonance. Nasagot naman ni Todo na oo. Dahil noon, ang soul daw ni Sukuna at Yuji ay nasa loob daw ng isang katawan. Dahilan na nagkaroon daw tuloy ang kanilang soul ng pambihirang connection sa isa't isa. Kasi ayon pa kay Todo na nalaman din daw niya noon na ang daliring ikinonsume ni Yuji ay nag-resonate daw at nag-trigger sa isa pang daliri na nasa Yasuhachi Bridge. Kung kaya't nakita natin noon na nag-attract ito ng curse spirit at naging finger bearer na tinalo ni Megumi. At dagdag pa ni Todo na sa kalagayan ngayon ni Yuji ay kahit matagal na raw yon na ang soul ni Sukuna at ni Yuji ay nasa iisang katawan, ngayon na kahit wala na si Sukuna sa katawan ni Yuji ay masabi niya pa rin na matindi pa rin daw ang koneksyon ng soul ni Yuji sa soul ni Sukuna. Kung kaya't kung ipapaalam daw nila kay Yuji ang kanilang mga plano ay maaring subconsciously magli-leak ang information na yan kay Sukuna. Dagdag pa ni Todo na pati ang plano raw ni Yuta ay dapat daw nilang ipaalam in the last moments na. So may marami pala silang plano ang hindi nila in-reveal kay Yuji mga kaibigan. Kaya matapos may paliwanag ni Todo ang kanyang mga ideas ay nagsalita naman si Meimei na wikang di raw dapat mag-alala si Todo dahil mananatili raw nakatikom ang kanyang mga bibig sa mga bagay na yan. At according pa rito ng narrator na ang plano raw ni Todo kay Meimei ay
sasamahan raw ni Maymay si Yuta na i-adjust ang curse technique ng either kay Todo o kay Yuta. Kasi medyo vague ang translation dito mga kaibigan, pero I believe na ang curse technique ni Todo ang kanilang ina-adjust dito with the help of Yuta, which explains why nagagamit pa rin ni Todo ang kanyang boogie-woogie. Dadag pa dito na kahit si Todo ay hindi raw sigurado kung ang lahat ba ng kanyang mga kasamahan ay maililigtas niya sa kanilang rescue plan mission na yan. At nung nangyari na nga ang rescue mission mga kaibigan, ang result daw nito ay 3 lang pala ang nai-rescue ni Todo, which is si Ino, Miwa at Maki. Dahil si Choso at si Yuji mga kaibigan ay nagkataon na nasa gitna ng domain expansion ni Sukuna na medyo malayo sa kung nasaan si Todo. At sa tingin ko na dahil walang curse energy si Maki ay para ma-swap siya at may palabas sa domain ay pwedeng binalot ni Miwa si Maki ng curse energy o di kaya ang curse tool ni Maki ang isinap ni Todo. At dahil walang curse energy si Maki ay parang nagsilbi lamang siyang gamit na naka-attach sa kanyang curse tool, kaya pati siya ay naswap rin. Kasi alam naman natin na upang ma-swap ni Todo ang isang bagay ay dapat ay may curse energy ito. Dada pa rito na dahil wala na wrong time na ipaliwanag pa kay Yuji ang mga impormasyon na yan patungkol sa current status ni Maki at sa kanilang plano, ngayon sa present ay humingi na lang ng paumanhin si Todo kay Yuji mga kaibigan, pero sinabihan niya rin si Yuji ng pasigaw na wikang sa tingin niya ayos lang daw silang lahat. Bagay na gumulat kay Yuji na kahit hindi malinaw ang gustong ipahiwatig ni Todo rito para kay Yuji dahil sa sinabi ni Todong sa tingin niya ay ayos lang daw, ngayon ang tanging magpapabuhay lamang sa kanyang conviction ay ang pagtiwala lamang daw kay Todo. Kaya na may dito na naghanda ang dalawa, sabay makikita na pinupunit na ni Todo ang mga bandages sa kanyang isang kamay. Sabay makikita si Sukuna with open arms na even though sa ngayon pansamantala na itong hindi makakagamit ng curse technique dahil sa drawbacks ng paggamit ng domain expansion, which is ang curse technique burnout. Kaya may kita na ngayon itong tatlo na naghahanda na. So isang pure hand-to-hand fight ang ating masasaksihan sa susunod mga kaibigan dahil tanging ang physical na kakayahan muna ni Sukuna ang kanyang magagamit sa pakikipaglaban. So we are in for a ride sa next chap and I bet ay makaka-witness na naman tayo ng Black Flash Barrage. At good news mga kaibigan dahil no break next week. So tuloy-tuloy lang ang bakbakan. So dito muna natin tatapusin ang ating video. Kaya na may kung nagustuhan niyo ang video ay can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago muna natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo.
Yan, maraming salamat and see you guys again on my next video.